We bring you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories you're watching this Wednesday, November 27. Two complaints against VP Sara Duterte today. One was filed by Dr. Van Jason Villamor of the PNP Health Service and his witnesses for direct assault, disobedience, and grave coercion. This stems from the incident where Duterte allegedly prevented some QCPD personnel from assisting an ambulance transferring her chief of staff, Zuleika Lopez, to the hospital. The other case is for disbarment from anti-poverty czar and disbarred lawyer Larry Gadon. In his complaint, Gadon cited Duterte's expletives and death threats against President Marcos. Former Senator Ping Lacson appeals to members of the American Chamber of Commerce, or AmCham, in Mindanao to help ease tensions between President Bongbong Marcos and VP Sara Duterte. Lacson warned that continued discord between the two could deter potential investors. Meantime, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula urged prayers and unity as the country grapples with recent typhoons and, of course, political turmoil. He called on leaders to practice statesmanship. That's a hard word to spell out. Set aside personal interests and work together for the nation's welfare. And the House Quad Committee has cited former Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang in contempt. That's for allegedly lying and evading questions during a hearing on illegal drugs and pogos today. This marks Tumang's second contempt citation in a year. And joining us today, surprise, surprise, our One News Defense Editor, Mr. Manuel Pulitzer Prize Mogato. Good afternoon. Manuel Pulitzer Prize Mogato. Yeah. Okay. And from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan, all the way from Parañaque City. Ami, magandang hapon. And kamusta dyan ng mga ganap sa Parañaque? Hi, Ed. Hi, Manny. Iniintay namin yung press conference ni Sara Duterte, ha? So hindi kasi pa nangyari? Yata, Okay. Kasi mukhang sasagutin niya yung mga charges sa kanya. Mga yung nabalitaan ng lahat na wala pala siyang immunity from suit. Biglang naglabasa na lahat ng klase ko. Anong complaint na pinapile na sa kanya kung sino-sino na. Lahat ng kitchen sink, pwede nang ibato kay Sara ngayon. Oo nga. Kaya nga, pwede. Well, with reference to Ami's, what Ami said, ang sabi kasi kahapon ni Yusek Jessie Andres ng DOJ, she is not immune from suit, pero she can only be removed via impeachment. By impeachment. Oh. Therefore, ang ibig sabihin, and we clarified this with him yesterday, pwede siyang kasuhan, pwede siyang makulong, pero hindi siya pwedeng matanggal unless may impeachment. Baka susunod na yan. Well, yun ang tanong natin mamaya sa guest natin. Huwag mo na unahan. Legal tayo dyan. Hindi, siyempre, baka gusto nilang alisin di Hindi tayo kasama doon. Pero Ami, so hindi, nabanggit ka ni Manny, may press con dapat ata si Sara today. So hindi pa nangyayari. Hindi pa, iniintay natin yan. Meron siyang speaking engagement, di ba? Sa Zamboanga. Zamboanga City. Naglarant na naman siya. So, baka mag-press con siya later. Kasi parang Naka-standby yung mga reporter doon dahil magsasalita nga daw. Si Sara kasi parang tatay niya eh. Kung sinabing press con, siya rin nagsasalita. Kasi yung hindi pwede magtanong. Hindi naman. Makakapagtanong ka naman. Kung sasagutin ka, ibang tanong yun. Pero yung tatay kasi niya, pag nag-press con, siya lang. Parang monologue. Bok, Ami, and Mogs, ito, I looked it up lang kanina, yung definition ng sedition at grave threats sa revised penal code. Kasi Swani, kung papasok yung mga kasi sabi nga ni Sara, ang sabi ni Sara, di ba, hindi raw tunay na banta yung kanyang binitawan because it was a conditional act of revenge that does not constitute an active threat, taken out of logical context, and it is a plan without flesh. Ibig sabihin, hindi naman daw seryosong plano siguro ang ibig sabihin. Pero if you look, but I leave it to you guys. I'll just read to you some pertinent provisions ng revised penal code on sedition, for example. Sedition, rise publicly tumultuously, inflict hate or revenge on a public officer or a private person. Revenge. I'm just reading the I'm just reading portions. So, may mga ganun. Of course, grave threat nga is pananakot. Whether or not ituloy mo, hindi. Whether ituloy mo, hindi. So, yun lang. For context lang, so people would know. Bok, pero inaras ang ating guest ngayon. Let's bring in our first guest for today, si House Committee on Good Government Chairman
Congressman Joel Chua. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Congressman. Opo. Yes, sir. Sir, thank you for joining us. Sa lahat po ng inyong tagapakinig. Yes, sir. Opo. Sir, actually, sir, diretso ko na po kayo kasi mahaba-haba na po yung mga hearing, marami na pong inungkat. Ang tanong pa rin ng marami, mukha bang magkakaroon ng pagsasampa Ng kaso. kaso, whether criminal or impeachment? Siguro malversation o plunder. Sa nakita natin na sa pagdinig ng Kongreso na merong mga nawawalang pondo na hindi siguro maayos ang pagkakalatag sa COA. Ito pong ginagawa po naming hearing, ang purpose po na ito, number one, is in aid of legislation. Yung po muna yung unang priority Yes, sir. Opo. Yes, sir. ng amin pong committee hearing. Kung ano man po ang mga magiging resulta ng aming pagdinig, kung ito po ay may makikita pong mga criminal grounds for impeachment, yung po ay pag-uusapan pagka kami po ay nag-conclude na at yung po ay magiging parte ng aming committee report. Aha. Pero gaano po kabilis yung matapos ang inyong committee report, sir? O meron pa bang kasunod itong pagdinig ng ginagawa nyo? Ang susunod po na committee hearing namin ay sa Biyernes na po. Ngayong Biyernes po. At siguro ako, nakikita ko po, kung hindi po ito yung huli, baka ito po yung pangalawa sa huli na lang. Yun. At pag natapos na po ito, bago po siguro magtapos ang aming sesyon sa December, third week of December, baka maihaing na po namin ang aming committee report. Ayun. So may decision na kung anong mga batas ang inyong gagawin, aamiendahan. May mga batas na po kaming mga pinopropose. Opo. Ito po pinagsasama-sama na po namin dahil ang dami na po mga suggestion ng mga kasama po namin. Isa na po dito yung ililimitahan na po yung pagbibigay ng confidential fund sa mga ahensya o sa mga departamento na wala namang kinalaman sa intelligence gathering. Pangalawa po, tinitingnan na po namin yung kung paano po lilimitahan o aayusin, pahihigpitin yung requirement po para ikaw ay maging special disbursing officer. At pangatlo, yung mga resolution para amyendahan po ng COA yung kanilang joint circular. So yan po yung ilan lamang sa mga napag-uusapan namin at syempre, ito naman po ay isang collegial body kaya lahat po ng mga rekomendasyon, opinion at mga nais o suhestyon ng mga kasama po natin ay lahat po yan i-consider at magiging parte po ng aming committee report. Pero sa takbo po ng inyong pagdinig, Congressman, meron na ba po kayo nakikitang violation ang Vice Presidente sa mga nagawang proseso sa confidential funds? Yung ating pong Vice Presidente, siya po yung pinaka-head ng ahensya. Ang pinagtataka po namin, bakit po niya uutusan ang isang special disbursing officer para yung pera ay ibigay sa isang tao na hindi naman po parte ng kanyang opisina. You're referring, of course, to the... Congressman, Colonel, tinatanong ng mga sige. tao yung prosecution, yung prosecution side. So kung sakasakali, graft yan, malversation, ang magpa-file yan, dapat ang maging investigate should be the Office of the Ombudsman. Sa mga lumabas na ngayon, do you think there's enough material for the Ombudsman to start an investigation motu proprio? O kailangan pa ba siyang maghintay ng report ninyo or request from you or any message from your committee na, umpisa nyo na itong investigasyon neto? Alam po ninyo yung kung ano po yung gagawin ng ombudsman ay hindi naman po natin po pwedeng pangunahan yan. Basta sa amin po, kami po limited lamang po kami sa magiging committee report namin. So kung ano man po yung kagaya po ngayon, nakikita po natin may mga nagpa-file po ng disbarment, may nagpa-file ng kung ano ang samut-saring criminal. So lahat naman po yan ay depende po sa mga ibang ahensya. Kung sa tingin po nila, meron po silang nakikita ng ground, they can at any time file the case Pero against Congressman, anybody. Congressman, meron kayong kapangyarihan na to recommend specific charges. Yung nga po yung magiging laman po
pag-uusapan po namin, magiging laman po yan at magiging parte ng aming committee report. Ayun. Kagaya nga po ng kaninang binanggit ko, magiging laman po yung bukod po sa pagre-rekomenda ng batas, ay siyempre po magre-rekomenda rin po kami kung ano po ang findings namin, whether criminal, whether administrative, whether civil, at kung kami rin po ay magre-rekomenda ng impeachment complaint. Ayun. Pero sir, yung pag-file naman ng impeachment complaint is not conditional on the findings of the committee. Kasi any member of Congress can do that with or without a committee hearing. I'm wondering lang, let me ask you this question, labas po dun sa inyong trabaho bilang chairman po ng komite. Meron ho bang napag-uusapan ngayon sa inyong chamber na patungo doon sa pagbubuo at pagkasampa ng isang impeachment complaint? Ng isang ano po? Impeachment Impeachment. complaint. Opo. Sa ngayon, wala pa po kami na pag-uusapan dahil hindi pa naman po naman final at hindi pa po namin nakukumbin para po sa mga yan. Pero tama po kayo, yung impeachment complaint ay hindi naman po to limited. Hindi po ito nakadepende sa aming committee report. In fact, kahit at any time po pwede po may mag-file. Kahit even private individual, basta ito po ay mag-i-endorse ng isang kongresista, po pwede po nilang i-file. Pero wala kayong Congressman, na meron Congressman, itong nakikita naming image ninyo ngayon, itong lumalabas sa TV, ano po yung sinasabi sa inyo ni Vice Presidente? Nung kami po ay, alin po dyan yung... Ito, yan. Ito. Yan. Lumalabas sa TV ngayon. Kinakausap po kayo doon sa committee ninyo. Tumayo po siya at kanya pong ini-insist na ipatupad po yung rules of court. Yun sa amin pong bilang abogado. Pero ako po sinabi ko nga po sa kanya, bagamat itong rules of court ay suppletory pero hindi naman po kami court of law. Kaya naman po, kasi po sinasabi nga po niya, siyempre po sa rules of court, very complicated po yan. Unang-una po, may mga marking of evidence, po pwede pong, pati po sa line of questioning, bawal po dyan yung, siyempre, mga objectionable. Wala naman pong ganun dito. Wala naman pong, sino pong mag-o-object dito? Dahil ang partisipasyon lamang ng abogado ay magbigay lamang ng advice. O sabihin lamang yung mga kliyente niya sa kanilang mga legal rights. Limited lamang po doon. Kaya nga po, hindi ko po alam kung bakit yung po ay pinipilit ng ating Vice Presidente sa amin. Congressman, I was also wondering, yung di ba, yung nirelease na pera, malaki-laki doon kay Kernel Lachica, yung head ng security team ng Vice Presidente. Does it make you wonder po, bakit head po siya ng security, why are confidential funds for surveillance being released to the head of security, not unless it's for her security? Kaya ba yan? O could that be used for... Security operation. It's her head of security. It's not for, Anong klaseng security operation ang ginawa? Oo. Hindi ko po masasagot yan dahil hindi pa po namin natatanong si Colonel Lachica. Pero isa lang po ang sigurado kami, si Colonel Lachica po ay hindi po empleyado ng OVP at wala po siyang, at bilang security personnel, wala po siyang karapatan para mag-disburse ng perang ito dahil ang meron lamang authorized lamang na mag-disburse ng pera na ito ay yung inatasan na maging special disbursing officer. SDO. So meron pong criminal liability si Colonel Lachica? Ay hindi pa po natin alam dahil hindi pa po natin natatanong siya kung ano po ang kanyang partisipasyon. Okay. Pero kung sakasakali, merong pagkakamali. Yung sa pagkakamali po, maliwanag po dahil po alam po ninyo ito pong pera na pinag-uusapan natin ay pera po ito ng taong bayan. Hindi po ito pwedeng ipinagkakatiwala lamang kung kani-kanino. So pagka ito po ay kayo po, halimbawa po, kayo po ay naatasan bilang special disbursing officer, bilang isang special disbursing officer, meron itong kaakibat na obligasyon. At in fact, kayo po, ang special disbursing officer ay accountable. Banded official po yan. Accountable po yan. Kaya po, pag nawala po yan, ang tanong, kaya po ba niyang bayaran yung kalahating bilyon?
saan po siya kukuha ng pambabayad dito sa kalahating bilyon na nawawala? Amin. Congressman, nagrereklamo yung Duterte camp na inaabuso na daw yung contempt powers ng Congress. In fact, na the Vice President blew her top nung inorderan yung kanyang Chief of Staff na ilipat sa Correctional Institution for Women na sinasabi nga nila, para lang sa convicted prisoners. Ano po yung masasabi niya sa mga ganong comment ng Duterte camp? Kung sa tingin po nila meron pong hindi o may paglabag po o meron pong abuso na nagagawa po ang aming committee, they can at any time file a petition for certiorari before the Supreme Court. Ang problema po, ito po ay mareremedyohan lamang ng isang kaso sa Korte Suprema. Kaya nga po, alam po ninyo, umpisa pa lang po, kinu-question na po nila ang aming jurisdiction. Marami po silang kinu-question, pero hanggang ngayon po, wala naman po sa kanilang nagpa-file ng kaso para questionin ang aming ginagawa sa korte. Pero may balak ba kayong linawin yan? It's a gray area, no? Kasi talagang yung correctional is really for convicted prisoners. May balak ba kayo na i-clarify yung aspect na yan? Saan po nakalagay na yung correctional ay para lamang sa convicted prisoner? Iba kapag under the Bureau of Corrections, para na yan sa mga convicted prisoners. So kung bilibid, yan, pati correctional, para sa mga convicts na yan eh. Kasi kung on trial pa, yung BJMP yun eh, saka mga local government. Dapat po siguro, ang ginawa po nila, nag-file po sila, kinwestiyon po nila. Sa ngayon po, asa na po yung kaso na ifa-file po nila para questionin po ito. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kung meron nga po talagang pang-abuso, meron pong mali. At saka ito po ay hindi ko po desisyon bilang chairman. Ito po ay collegial decision. Ako po ay pinatutupad ko po lamang kung ano po ang mapagkakasunduan ng mga miyembro po ng committee. At the end of the day, this is a collegial body. Hindi po ito desisyon lamang ng chairman. So, Congressman, sa Biyernes po, inaasahan natin si Colonel Chica, no? Pero yung pong si Attorney Lopez at si Gina Acosta, darating po ba sa Biyernes? Malalaman po natin yan, pero sila po ay imbitado. Okay. Colonel, huli na nga po, yung pagbabantang binitawan ng Vice Presidente nung weekend, nung Sabado yun, di ba? Mukhang ginawa niyo sa, parang walang kuryente. So I suppose doon niya ginawa sa opisina ni Pulong? Tama ba? Hindi, sa veterans. Yung madilim? Oo, sa hospital yun. Sa hospital. Veterans, Okay. Well, anyway, I was wondering lang if there is yung mga binitawang salita ni Vice Presidente would have any bearing or any implications on your investigation. Yung kanyang very controversial statements and remarks made against the President. Ang subject po ng aming investigasyon ay ito pong confidential fund at yun naman po ay wala naman pong kinalaman dito. Siguro it could be a subject of another investigation kung sakasakali man po na meron pong maghahain nito sa Kongreso. Yun. Well, I also asked that kasi the Vice President is implying that she is under threat, that her life is in danger, and consequently, her confidential funds might be used for surveillance. I might be stretching a bit. Her life is in danger. Sino po ang... Well, she has said that already before, a few days ago. In fact, she named the speaker. Kung ang buhay po niya ay nasa danger at ang kanyang pinagbibintangan ay ang speaker, bakit po gusto niyang matulog sa Kongreso? Well, the argument she... Sana po kung yun po ay totoo na meron po talagang ganung banta, sana po siya po ay umuwi at hindi po niya i-insist na doon matulog. In fact, yun nga po ang pinag-ugatan kung bakit. Sa totoo lang po, wala naman pong may gusto ng mga nangyari. Nung kami po ay nag-contempt, meron naman po kami talagang detention sa Kongreso. But she insisted na doon po matulog. In fact, sinabi po niya magpapalit lamang po siya ng damit. Pero instead, doon po siya biglang natulog. Tapos the following day, gano'n naman po yung gusto niyang gawin. At
nagpaalam pa po siya na magja-jogging po siya sa loob ng compound. So kung totoo po yan, bakit ka po gagawa ng isang bagay kung saan alam mo ang pinuno ng Kongreso ay yung taong pinagbibintangan mo na nagbibigay ng threat sa'yo? Well, her argument, sir, during that time, her argument was that she's under threat from the speaker and the speaker will not touch her in his own backyard. Well, that's according to her, of course. Pumunta lamang po siya sa Kongreso nung pong pinatawag at dumating na po doon si Attorney Lopez. Pero matagal na po namin siyang iniimbitahan, hindi naman po siya pumupunta. Okay. Congressman, in aid of legislation, merong mga nagsasuggest na it's time to ease our bank secrecy laws. Kinoconsider niyo po ba yung mga proposal na yon? Siguro pag-uusapan po yan, pero sa ngayon kasi wala pa naman pong akong nakikita na violation sa bangko. Ang naging issue lamang po kasi dito sa bangko is yung hindi po pumayag yung mga gwardiya na i-touch dahil meron po silang tatakaran sa bangko na wag pong hawakan yung mga pera. Opo. Kaya yun lang lamang po yung insofar ang participation ng bank dito. Ayun. So, maraming salamat po, Congressman Joel Chua. Chairman ng House Committee Maraming on salamat Government. po at mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Congressman. Sa distrito ng Manila, no? Si Congressman Manila? Chua. Yep, Okay. Manila. Mogs, andyan yung merienda mo. Ayun, Papa King. Sige, mag-break muna tayo. Mag-merienda si Mogs. You're watching StarCon on One News. You just need to take a break. We'll be right back. We've got the developing news in the stories behind headlines. Welcome back to the StoryCon or Story Conference. I'm Ed Lingao. With us, of course, Ami Pamintuan of the Star and Manny Mogato, our One News Defense Editor. Kumakaway ka pa talaga. Siyempre. Si Ami, di ginagawa yan. Si Yeah. Ami, di ginagawa. Parang politiko, Yeah, no? oo. Kailangan. Parang politiko. Miss Universe ang kaway. Miss Universe. Teka, anong balita sa EDSA Shrine? Kahapon may higit 100 raw, ilang daan? Hindi, nung umaga raw, Tuesday no morning, sabi nung pare, yung mga 300 to 400. Oh, okay. Nagsimba ng alas 7 at nagsimba uli ng alas 12. Yung madasalin. Madasalin pala eh. Pero ang problema, hindi lang naintindihan yung misa. Dahil? Mga KUJC. Oy, ikaw talaga. Matatropa tayo. Hindi sila sanay sa misa ng regular mass ang Katoliko. KOJC, di ba? Ha? May regular mass sila, di ba? Meron, pero KOJC. iba yung Jesus ano nila, Christ misa. yan eh. Oo. Iba lang yung ano, Baka iba ang sakramento Iba, nila. Iba yung ritual, iba yung ritual lang. ibang ritual. Pero pareho, Kristo yan eh. Siyempre, kay Christ-centered tayo, lahat. Anyway, we were checking a while ago with our producer. Apparently, wala na raw unusual number of churchgoers ngayon. Today, as of this time dun sa EDSA Shrine. Kaya ng umaga, medyo manipis na yung tao. At alam mo, mas marami pang pulis dyan sa EDSA Shrine. So nag-deploy ng police? May police ng riot deployment. police or crowd May control? bumbero. May bumbero? May bumbero. Kaya mas marami pa yung pulis kaysa sa rallyista. Hindi Okay. kasi kagabi daw nagka-traffic din in the area eh. Oo, Medyo kagabi. dumami Kasi, na ng konti nung gabi. kasi amin namigay ng dinner. May tubig, tsaka Pero medyo dumami pagkain. daw. Oo. So anong inabot Hindi, kagabi? tanong ko kay Manny eh. Tanong kita Manny kasi defense ka, di ba? You're the defense, natin. Tatanong ko yung ginawa ng AFP na pinull out yung mga, I think 25. 335, Na- no? Wala pa yung order, Ami. Hindi ginagawa pa. Hindi, yung commander pinalitan na. Oo. Yung commander ng security contingent ni BP Sara, sa karamihan nga sa members, pinalitan ng iba. Lahat ng inalis na BP security detail, matalaga sa GHQ, sa Camp Aguinaldo. So back to sila? Back to GHQ. Parang headquarters Military command. yun, yun yung pinull out na military. Yung military lang, kasi Nag-pull may out police din ng component police. Yung police component Oo. sa PNP.
Pero nag-pull out din ng police Oo. preventively kasi kasama sila sa pinail na kaso against the Vice Presidente. Oo, Kasama daw sila, pinailan ng Quezon City Police for assault ha? Grave coercion. Disobedience, saka grave coercion. Kasama si Colonel Yun. Luchika. Luchika. Yung head ng BPSG. Yung head ng BPSG. Anyway, meron daw kapalit na 24 PNP officers para i-secure si Presidente. So this is a new detail. New detail. These are new personnel, or newly assigned personnel. At Hindi tayo si General Romeo Browner, Chief of Staff, nag-offer Yes. na ako na ang bahala kay VP Sara. Siya na raw Pero mag-head hindi ng daw siya magte-take over. Nilinaw niya yun. Klinaro niya. Hindi siya magiging commander ng Hindi siya pero siya na lang bahala. security unit. Pero Bok, just for clarity and for some context, nung August pa lamang of this year, naging controversial na yung number ng yung bilang ng mga 400, security di ba? details ni VP Sara eh. 400 plus. Coming from of the findings of the COA na asking some questions about bakit ang dami. Of the 600 something or 700 something Yes. members of the OVP, 433 of them are security detail. Tsaka ano yan, composite yan, no? May police dyan, tsaka may military at may Coast Guard. Oo. So, nung August pa lang, pero ito, nung August pa lang, binawasan na ba siya? O Binawasan na. Nagbanta lamang? Hindi, binawasan na nung Binawasan. Agosto. Parang 70 ata yung binawas. Ang binawas. Oo. So, that would leave her with mga 350 pa. Kaya yung Thereabouts. 350, more than 400. Yung, nung verify later, she still had more than 400 daw. Sa bagay, luma report kasi yung noon. COA report eh. It was an earlier year eh. 2022 pa? 2021. So baka nagbago pa yung numbers eh. So as of at least as of the As other of day, today, yung 335, ni-recall. lahat yan. Yung That's 335. the entire contingent ng OVP Security and Protection Group. Lahat sila tinanggal at papalitan ngayon ng isang bagong batch. Tama? Yes. Ng Yung bagong 20. batch, 24. 24 na na police. PNP. Police yun. Police. Yung military, ilan? Hindi ko alam kung ilan yung sa 335, pero marami doon military. Kasi ang commander, military. But Mogs, let me ask you this. Ano ba, does that make sense security-wise? Is this typically done? Is it a reasonable number? I don't know. I suppose it's a question that anybody would want to ask eh. Tama lang ba ang 24? O kulang ba yan? O sobra? O sobra ba yung 433? O ano ba? Sobra yung 400, pero parang kulang yung 24. Kasi naalala ko si BP Lenny, nung siya ang Vice President, meron siyang 76. 76. Okay. 76. Kasi, alam mo, malaking opisina din naman yung Vice President, ano? Tsaka umiikot din niya sa Travel. bansa. Kaya kulang yung 24. No? Lalo pa ngayon, sinasabi ni BP Sara na may threat daw sa buhay niya. Na hindi natin alam kung saan galing. Pero dapat siguro, at least may isang kumpanya ng security. No? One company is about 100. Kaya nga daw ni-recall ngayon related to the threat. The threat on her life na kiniklaim niya and the threat na ginawa niya na sabi niyang conditional threat. Yes. Yan, Conditional related threat. dyan dun sa pag-recall ng kanyang mga security. Ang tinatanong natin ngayon, ilan yung matitira sa kanya within the day siguro malalaman natin at iniintay din yata nila kaya hindi pa siya nagpe-press con. Magre-react daw siya eh. Pero Magre-react kasi daw siya dun sa pull-out eh. ang alam ko pagka napunta ka dyan sa Vice Presidential Security and Protection Group, ikaw na mamimili kung sino ang Yes. pupunta dyan. No? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, karamihan dyan, Mantika Davao, yung kanyang nasa PSG, no? Ngayon, kung Yun yung bibigyan siya ng pinull-out, di ba, 24 Manny? pulis, hindi ko alam kung yan, Yun yung pinili niya. pinull-out. Hindi ba yun ang pinull-out yung mga taga Davao? Oo, yung mga taga Kaya siya Davao. nagre-reklamo nun. Pero hindi ko alam yung 24 ang pinalit, kung Kung saan yan galing? handpick niya o binigyan na sa kanya,
siyempre. Ang galing Ilocos Norte. Oo, yan. Ito si Ami, oh. Ikaw talaga, naughty. Kausapin niya kung nagbibisaya, baka Ilocano salita. Hindi, pero sa money, merong contingent sa VP Security na galing din sa Presidential Security Command, ha? Hindi, yung VP Security and Protection Group is a subunit under the PS. The PSC, kaya nga. PSC, oo. So talagang they report to General Morales. Yung line of command nila. Kaya nga. Oo. Kaya iintayin natin ngayon kung ano, that's a developing story. Iniintay pa natin kung ano yung magiging final composition ng security ng opisyal natin na nagkiklaim na there's a serious threat to our life. Kasi si General Morales, ka-uuwi lang, galing Abu Dhabi. Di ba? Kasama ng presidente. Kaya siguro, hindi pa nang papainalize yan. Pero mga Bok, has the VP given any details dito sa supposed threat on her life? Any detail at all? Ang nadinig ko lang, sinasabi niya na yung nag-threaten daw sa kanya, member daw ng Presidential Security Command. Paano nag-threaten? Meron daw attempt pero hindi natin alam anong klaseng attempt. But and nobody knows about it? Nobody knows about it. And sinasabi naman ng NBI at ng police, wala silang natanggap na threat. Wala daw. And yung guest natin kahapon si, di ba? Sabi ni, was it Yusek Andres who said that there is, as far as they can tell, no, si Yusek. no Wala raw. threat on the life of the VP. But then again, the VP would say na nag-issue ng statement ng NBI na wala nga daw silang na-detect na active threat. Active threat. Nag-issue ng statement ng NBI. Ngayon ko lang nalaman na ang NBI pala ang agency na nag-verify ng ganyang mga threat to top officials. Well, O sila yung nagbe-verify. Kaya nga, Ami, you do recall, nung May 2020, ang NBI ang dumampot, kumaladkad at pumosas doon sa isang 25-year-old na guro sa Bataan dahil lamang nag-post siya sa social media. Na nag-open ng reward. Yes. Na nag-open 50 million. 50 million, Kung 50 sino ang million. makakapatay kay Pangulong Digong. Yeah. Oo. Kaya I remember that kasi talagang nakakaawa yung tsura ng teacher kasi nakaluhod siya at nagmamakaawa at nakaposas at buti nga si UP Sara, may due process Pinagbigyan pa ng NBI na humarap ka sa amin sa Biyernes ng alas 9 ng umaga. Yan. Pero sabi naman Ang initial statement haharap siya, although we're waiting for a formal announcement. Oo. Kasi as of last night, sabi niya, pinag-iisipan pa niya, give her time daw to study the subpoena. Pero sabi naman ni Director Jamie Santiago, kung hindi siya haharap, considered waived na yung kanyang right. At they will file a case before the Case DOJ. file dyan, Nako, Case file but dyan. the charges at the violations I was citing Grave from the threats. Vice Penal Code. Yung sabi kahapon ni those are some of the likely, at least some of the likely cases that may be filed if it ever goes to court. Pero grave threat, Saka sandali sedition, lang yan. Well, And sedition. Pinag-aaralan ngayon ng sedition against former President Rodrigo also the Duterte. For calling on the Yes. military to, for a kudita. pero kasi Implied. Pero kasi mas generic pa yung sinabi ni Tatay Digong medyo generic pa yun compared dun sa binitawang salta ni VP. Na na may kausap na siya na papatay. Pagka siya napatay. Of course that's based napatay siya. I know it is conditional in that sense. Pero she's already presuming na any attempt on her life was masterminded by the president and the wife. And So may assumption na Speaker. ganun, even if it's not proven. And so that might be iffy din legally. You can't just make that assumption. Tsaka paano namang nangyari na gusto siyang patayin ng presidente, ng first lady at ng speaker? Speaker. Ano naman kaya ang pruweba ni VP Sara? What we would like to hear Tagal na later. sinasabi yan ng Duterte camp na either they want her impeached
or yun na nga, i-eliminate siya permanently. Matagal na nila sinasabi ang ganyan eh. Pero ngayon, ito yung pinaka-direct talaga at pinangalanan niya kung sino. Yung suspetsa nila. So tinitingnan natin ngayon how the government will treat it kasi kung ordinaryong tao yan, dire-diretso ka doon sa kulungan eh. Di ba kapareho ng teacher, kinaladkad eh. Dalawa yun eh. Also, nung May 2020, isa namang salesman sa Butuan, kinaladkad ng PNP. Dahil, Yes. Just because he called the president then, And crazy. Bongo. And Bongo, crazy. And, a-hole. Kaya Ganun. nga. So, partly, they were very, very protective of, of the purity of the chasteness of the president. Alam mo, nung unang administrasyon, walang due process eh. Basta ka lang huhulihin, pupusasan, di ba? Ngayon nga, may due process pa eh. Anong unang administrasyon? Yung panahon ni Duterte. Diba? Walang due process. Biro mo, ang dami namatay. Walang due process. Magmerienda ka na dyan. Kinakaman ako sa'yo. Hindi, totoo naman yun. Although, I'm hoping that later the Vice President, when she gives her press conference, can give more details about the alleged threat on her life. Ito nga, I also read that, pero hindi ko alam kung sinong sourcing eh. Narinig yan, kay Sasot. Yun nata. Supposedly, there was an attempt already on the life of the VP. Was that a social media post by Sasot? Sasot, By a member of her security detail. Pero, yun nga strangely, it had never been made public, if at all. Except by social media. Dapat, ano nangyari dun sa tao na nagtangka sa kanya? Nahuhuli And what ba? was the nature? Diba? Nahuhuli ba? Kinasuhan ba? So dapat, kasi ang problema, puro accusation na wala namang ebidensya at wala namang nangyayari. Kaya tuloy, akala ng iba, hallucination. Well, sana may magtanong mamaya. Kung may tao sa Zamboanga, patanong mo yun. Si Rowel Pareño, nasa Zamboanga. Anong detalye di ba? So, yun. Okay. Ano pa? Yung nga, sinasabi ni General Bronner, kasi di ba, inuudyokan sila ni Pangulong Duterte dating Pangulong Duterte. I-correct yung fractured governance, no? Kayo lang may karapatan mag-correct. Ang sabi naman General Bronner, hindi namin trabaho yan. Kami ay loyal sa chain of command, sa Constitution, at sa Rule of law. Rule of law. So, hindi na sila tataliwas, no? Alam mo sa chain of command... Inulit nila ngayon, inulit na naman ng AFP ngayon. They see no need for a loyalty check. Yes. Although, medyo nakakabahala na araw-araw they have to say it. Pero alam mo, Ami... That's saying something, di ba? Sa chain of command, no? Wala si VP Sara. Hindi siya ang number 2 sa chain of command. Kasi ang number 2, si Gibo. No? Sa chain of command ng military. Oo. Ng armed forces. Ng military. So wala si VP Sara, she is way down below. Remember ang original na request niya for a cabinet nung magkakaibigan pa sila sa unit team. She wanted a defense post, Oo, yung unang-una. Oo. Kaya ano kaya nangyari kung siya ang defense chief ngayon? Nako. Oo. That would have been interesting. Yan, oo. Okay. So, yun mga kaibigan, anong abangan natin ngayon? Yung Quadcom, kamusta yung Quadcom kanina? Ay, maganda yung Quadcom kanina, no? Kasi dinitalyo ng PDEA yung connection ng POGO doon sa illegal acquisition ng mga land holdings ng mga Chinese, no? At the same time, sa drug smuggling. Nagsimula daw ang investigasyon ng PDEA sa 3 billion na drug case na nakuha nila sa Subic, no? Na diniliver sa Mexico, Pampanga. Na yung lugar pala na pag diniliveran yung 99 Empire, no? Na pag-aari nung dalawang Chinese, na-acquire illegally kasi nag-submit sila ng fake birth certificate. Kaya nila nabili yung lupa, no? At ang lupa ay pinacilitate
nung dating mayor ng Mexico, Pampanga. Kaya siya na-contempt. Kaya sila contempt. At biglang nagkasakit. Parang yung dalawang tauhan ni OBP. Nagkasakit din. Yun talaga, Yun ang ano eh. Yun ang, yung trend yan. Nagsimula yun si GMA eh. Pag naiipit, nagkakasakit. So, yun. Pero ang sinasabi naman ni General Wilkins, na dating PIDEA, wala daw sa anilang drug list na drug lord si Michael Yang. Pero sa bagong listahan, kay Director General Lasso, nandun na ang pangalan ni Michael Yang. At because connected siya doon sa mga Chinese syndicate at kasama na yung Parmali at si Alice Goo. O nga eh. Michael Yang, Alice, nasa parang Matrix eh. Nasa Matrix. No? Alice Goo, Michael Yang, si Nono Lim, ng Parmali. No? Kasi ang asawa niya, yun daw ang partner at kaibigan ni Bongo. Okay. Okay. So, mga kaibigan, hintayin po natin kung ano mangyari in the next few weeks doon sa mga kasong maaaring isampa at sa kung meron mang magsasampa ng impeachment complaint. Yes. So, Exciting times ahead. going to be an interesting Christmas. Maraming salamat for joining us this afternoon for Storycon. Aming pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star, and Tito Manny Magato, ang One News Defense Editor ng Bayan. Yeah. Just tomorrow, Salamat. 4 p.m. For the Storycon, I'm Ed Linga. We are One News all sides all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.